My Wife is a Beautiful CEO Chapter 221. Makikita sa mga mata ni Shu Jihong na agad nang umiti si Mao Bol at pinindot ang telepono sa hands-free, na nagpakita ng boses ng isang lalaki na pumipigil sa pagpipigil. Oy, si Ono. Ono, kamusta? Nang marinig ko ang boses sa telepono, agad na nagkaroon ng magandang espiritu si Yuan Ye, dahil boses iyon ng kanyang ama na si Yuan Huwei. Dad, napakabuti ko, huwag kang mag-alala, hindi ako magaling. Mabuti naman, may asukal din. Nag-aalalang tanong ni Yuan Huwei. Tito Yuan, nandito na po ako, pinigilan na po nila tayo. Sabi ni Sugar, malakas na sumisigaw kay Shu Jihong. Nagpalitan ng boses ang telepono, at sumigaw ang tawag. Hoy! Sugar, ama ako, huwag kang matakot, ililigtas ka ni tatay. Tay, pinatahimik nila tayo sa isa, hoy. Hoy. Sugar ay sinusubukang magsabi ng ilang salita tungkol sa duck na nakakulong. Naghanda na ako ng malaking bola ng buhok doon, direktang hawak ang bibig ng sugar candy, hawak ang ulo ng sugar candy, at hinayaan siyang direktang magsalita. Halika. Ang asukal sa asukal ay gustong ibuka ang bibig para kumagat, ngunit ang kamay ng bola ng buhok ay marumi at mabaho, kaya't siya ay huminga lamang, hindi man lang manggahas na kumagat. Hoy, batang babae, ang kanin ay maaaring kainin sa kalat-kalat, ang mga salita ay hindi maaaring sabihin ng basta-basta, nakangiting sabi ni Mao. Basta. Bitawan mo ang asukal. Galit na galit si Yuan Ye kaya namula ang mukha niya. Si Fang Zhongping sa kabilang dulo ng telepono ay sumigaw. Ano ang ginagawa mo sa aking babae? Kung maglakas loob kang saktan siya. Hinding-hindi kita bibigyan ng magandang resulta. Fang Shuji. Para maalis ang gas, nakikipagnegosasyon tayo sa hangin, at hindi sasaktan ang pera. Nang marinig ang bahagyang pagbabago ng impit, napakunot ang noo ni Yang Chen. Maaaring hindi alam ni Yuan Ye at ng asukal. Dahil malamang na hindi sila makitungo sa ganoong uri ng tao, ngunit si Yang Chen ay isang malalim na alaala ang master ng boses, ito ay isang buhong na pinuno ng Dongxing, Zhou Guanyan. Sa ganitong paraan, napag-alaman na ang lahat. Maliban sa pinuno ng malaking organisasyon na Sum-Akop sa Dongxing. Ang kalahating mukha na Underworld, at ang Dongxing Group, ang boss ng kumpanyang puno ng pera, si Zhou Guanyan, at tumitingin sa China. Walang nang ahas na sundan si Jihong na baliw ng magkasama, at nakipagtulungan kay Yuan Jia at Fang Jia. Ang card ni Zhou Guanyan ay ang kanyang underworld forces ay magkakaugnay. Siguradong hindi sila mayaman. Maaari silang maalis kaagad sa suporta ng lokal na pamahalaan. Kahit na malinaw na tutol sila kina Yuan Jia at Fang Jia, maaari din silang pigilan ng mga partido, upang pagkatapos nilang bayaran ang presyo, piliin na makipagkompromiso. Pare, huwag kang makinig sa kanila. Wala silang lakas ng loob na tratuhin tayo. Yuan Ye ng malakas. Ngumisi si Shu Jihong at sinabing, Yuan Xiaoyi, hindi ka dapat maging masyadong walang muwang. Dahil naglakas loob kaming Italika, syempre, maglakas loob na gumawa ng ibang bagay. Ipinapayo ko sa iyo na hilingin ang iyong mga magulang at hayaan silang maglagay ng pera, kapangyarihan at parang. Mas magaan ang mga gamit sa labas at gumagana sa amin, para mas maaga kang makaalis dito. Shu Jihong. Nilusot mo pa ang matandang kasama ni Zhou Guanyan. Puro bahid na ang mukha mo. Sigaw ni Fang Zhongping sa telepono. Sinabi ni Shu Jihong na walang intensyon. Fang Shuji, ang mukha ni Shu ay itim at puti, hindi dahil ikaw ang may huling say, ang hari ay natalo, ang pamilya Yuan at Fangja ay hindi ang nakaraan ng hindi nakikita ang liwanag. Hindi mo kailangang kausapin mo ako. Ito ang mga dahilan. Payo ko sa iyo na huwag mo nang sisihin, nandito ang mga anak mo sa akin. Kung hindi tayo makontento, maaari nating itali ang tingga at itapon ang dagat upang pakainin ang mga isda. Kahit ikaw ay hindi hanapin ang mga buto. Hindi ako nagbibiro.
Personal na kinausap ka ni Chairman Joe at iminungkahi na tretuhin mo ang iyong sarili ng maayos. Napakaraming salita, ang iba, kayong mga malalaking boss, malalaking opisyal, tingnan ninyo ito mismo. O no, asukal, makatitiyak ka, ililigtas ka namin. Sa wakas ay sumigaw si Fang Zhongping, naputol ang telepono. Niluwagan lang ng bola ng buhok ang kamay niyang nakahawak sa matamis na bibig. Ang asukal sa asukal ay nagmamadaling huminga ng ilang hininga, at hindi siya napatay. Boss, sabi ko kanina, I have to do this. You have to worry so much. You can kidnap them and you can easily talk about anything. Diba, Maobol haha. Hindi siya pinansin ni Xu Jihong at tumingin kay Yang Chen ng mapaglarong tingin. Sinabi niya, Mr. Yang, pupunta ako sa hakbang na ito ngayon, at salamat din sa iyo. Ano ang relasyon sa akin? Ngumisi si Yang Chen at hindi maipaliwanag na nagtanong. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot mo, ginamit ko ang **** ni Lin Kun para gawing babae ko si Lin Ruoxi, at hindi ito magiging ganito. Sa kanyang malamig na kutsilyo, maaari lang siyang pumatay at makipagsapalaran. Xu Jihong ito ay napakalinaw, ngunit ang mga salita ay puno ng mga hinaing, ngunit kahit sino ay maaaring marinig ang mga ito. Si Yuan Ye at ang asukal sa asukal ay hindi masyadong malinaw kung ano ang sinabi ni Xu Jihong kay Yang Chen. Ngunit lahat sila ay nararamdaman na si Xu Jihong ay tila napakasama ng loob kay Yang Chen, at lahat sila ay nag-aalala muna kay Yang Chen. Pagkatapos ng lahat, sila pa rin walang silbi sa paggamit ng halaga, iba si Yang Chen, sa pagkakaalam nila, hindi maaaring umasa si Yang Chen sa mga bundok. Napangiti si Xu Jihong at gumamit ng binagong telepono para mag-dial ng numero. Matapos madial ang tawag, 3 beses itong nagring at sinagot. Hoy, Yuli Lin Ruoxi. Nang marinig niya ang pamilyar na boses, sumimangot si Yang Chen. Kung ako ay isang batis, ako si Xu Jihong. Partikular kong sinasabi sa iyo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang iyong asawa, si Mr. Yang, ay kailangang mamatay, ngunit hindi mo siya kailangang bigyan ng bangkay dahil sa kanyang katawan, ikaw hindi mahanap. Pagkatapos noon, pinindot ni Xu Jihong ang telepono at hindi binigyan ng pagkakataon si Lin Ruoxi na magsalita. Medyo nanlumo ang sinabi ni Yang Chen. Oy, hayaan mo akong magpaalam sa aking asawa. Siya nga pala, sabihin mo sa kanya ang password ng aking bank account. Marami pa akong pera na may iwan sa kanya. Hindi na kailangan, hintayin ang pakikipagtulungang ito kay Chairman Joe, Yulei International, ang susunod kong layunin na mapanalunan. Ngumisi si Xu Jihong. Mukhang nakatadhana na rin, Mr. Yang, sa aking determinado akong gumawa ng malaking boto. Nang masira ko ang bangka, ayaw kitang kidnapin. Inagaw mo ako. Nais ng Diyos na tuparin ako at hayaan kang mamatay, pagkatapos ay malugod akong tinatanggap. Bawal mong saktan si Uncle. Inosente si Uncle. Narinig ng asukal sa asukal si Xu Jihong na patayin si Yang Chen, agad na sumigaw. Sumigaw si Yuan Ye na may malaking boses. Si Yang Chen ay ang aking matalik na kaibigan. Sinaktan mo siya, hindi ka pababayaan ng aking mga magulang. Siguradong hahabulin natin ito. Bahagyang naantig si Yang Chen. Itong dalawang bata talaga, patay na talaga sila, dapat pamatak ng ilang luha. Kailangan mo pa rin kontrolin ang sarili mong buhay. Matapos silang sulyapan ni Xu Jihong nang walang pakialam, kumaway siya at kumaway. Lumapit ang dalawang lalaking nakasuot ng malaking salaming pang-araw at may hawak na micro-rush. Ngumiti ng malupit si Xu Jihong. Napatay ang lahat ng kanyang mga kamay at paa, at ang tingga ay itinali. Ang bangka ay humandar sa malayong lugar at itinapon. Oo. Ang dalawang lalaki ay kumuha ng mekanikal na tugon at naglabas ng 2 pares ng mga pusas. Matapos may gapos ang mga paa ni Yang Chen, nagdagdag siya ng 1 pang pares sa orihinal na kamay ni Yang Chen. Bilang resulta, ang mga kamay at binti ni Yang Chen ay nakagapos hanggang mamatay. Mr. Yang,
Sana maging masaya ang biyahe mo sa dagat. Malamig na sabi ni Shu Jihong. Hindi ka ba makalusot? Inaamin ko na kumakain ako ng maraming pera, at binigyan kita ng babaeng may gusto. Nakakaawa ka. Hindi ko masabi, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sabihin mo. Mabuting sinabi, hindi patay ang kasalanan. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Ilabas mo. Tila naapakan si Shu Jihong sa kanyang buntot at sumigaw sa galit. Agad na binuhat ng dalawang lalaki si Yang Chen sa magkabilang dulo, at direktang itinaas ang mahabang kahon, at mabilis na naglakad. Ang asukal sa asukal at ang boses ni Yuan Ye ay sumigaw, at ang asukal sa asukal ay umaagos pababa, ngunit hindi ito tumigil. Nabasag ang bola. Kung tutuusin, dalawa ang kamay sa laban. Kung hindi busy ngayon, dapat talagang paglaruan siya bago siya mamatay. Napabuntong hininga si Shu Jihong. Kung gusto mong lumaban, maaari kitang ipadala sa dagat upang samahan siya. Kung mamatay ka, maaari kang maglaro. Nako, boss, hindi pwedeng biro to, nananatili pa rin ako sa amo, kumikita, nakikipaglaro sa mga babae, at nagmo-moisturize. Tinanggihan ni Mao Bol ang panukala ni Shu Jihong. Ang pagtingin kay Yang Chen ay inalis, ilulubog sa ilalim ng dagat, si Shu Jihong ay nakakaramdam ng kaganhawahan, napakagandang kalooban, itinaas ang kanyang bibig at ngumiti. Tara na, bumalik tayo at hintayin ang chairman ng Joe. Magdala ng magandang balita. Aba, nagugutom na ako, hindi pa ako kumakain ng tanghalian, pinapakain na ako ni boss, oy. Sumunod naman agad ang hairball. Pagkaraan ng ilang hakbang, bumalik si Shu Jihong at sinabi sa lalaking namamahala sa grupo ng mga high-handed chin. Mananatili ako dito sandali. Kung may anumang sitwasyon, tatawagan kita sa pamamagitan ng telepono. Ito, at kung may nakita akong mali, agad akong pupunta sa dagat. Oo. Nagbingi-bingihan si Yuan Ye at ang asukal sa asukal. Sa sandaling ito, nakatingin lang sila sa direksyon kung saan itinaas palabas si Yang Chen, lalo na ang sugar candy. Mayroong hindi mabilang na masalimuot na pag-iisip sa mga mata, na parang petrified, at hindi sila gumagalaw. Pagkaalis ng amo at katulong ni Shu Jihong. Wala pang 10 minuto, ang dalawang itim na katad na damit na kalalabas lang, bumalik ang malaking salaming pang-araw, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha, at papasok mula sa pinto. Si Yuan Ye at ang asukal sa asukal ay nakakita ng isang tao na bumalik, hindi nakita si Yang Chen, ang huling pag-asa ay nasira, alam na si Yang Chen ay naiwan sa dagat. Alam nilang lahat na may mahusay na kasanayan si Yang Chen. Bago iyon, umaasa pa rin siya na makakarating si Yang Chen sa isang mapaghimalang survivor. Kahit na alam niya na sa kaso ng magkabilang kamay at paa ay hawak, ang kabilang panig ay may micro-punch na baril sa kamay. Ang mga posibilidad ay minimal. Nagkatinginan sina Yuan Ye at Sugar at nakita ang kalungkutan at pagsisisi sa mga mata ng kabilang partido. Casual na tanong ng mataas na baba. Paano ang lumang 14, 19? Umiling ang lalaki, na tinawag na 14, at nilunok ang kanyang lalamunan. Parang napakahirap. Patay na siya. Ano? Patay. Anong ibig mong sabihin? Sumulyap ang lalaking mataas baba at nagtatakang nagtanong. Ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay nagtipon din ng kanilang mga mata at nagtanong. Sa oras na ito, biglang may isang malaking salaming pang-araw na malapit na sa 14 at sumigaw. Boss! Hindi siya 14. Siya ay... Hindi na hinintay na matapos ang lalaki, nagulat si 14, nang matagpuan ang dulo ng micro-rush mula sa kilikili, direkta sa pamamagitan ng shuttle bullet na tumagos sa lalamunan ng lalaki. Dadada. Nabasag ng bala ang katahimikan ng bodega. Bulaklak ng dugo, tilamsik. Yang Chen. Nakita ni Yuan Ye ang paparating, at napasigaw siya sa gulat. Ang asukal sa asukal ay pahinga rin, ngunit ito ay nakakagat sa kanyang mga labi, nasa sabik na walang sasabihin. Oo. Patayin mo siya. Biglang napagtanto ng mataas na baba na ang
Pang-14, na ito ay si Yang Chen na nag-post. Dahil pare-pareho ang suot ng bawat isa at nakasuot ng malalaking salaming pang-araw, malayo at malapit ang tingin nila, pero hindi talaga sila makakita ng malinaw. Higit pa rito, hindi nila inaasahan ang katapusan, ang dalawang lalaki ay papalitan, at nang dumating si Yang Chen, nagkukunwaring tinatakpan ang iyong mukha ng pawis. Gayunpaman, para kay Yang Chen, hindi mahalaga na matuklasan o hindi. Kung wala kang baril sa iyong kamay, kailangan mong gumugol ng mas maraming oras sa natitirang 10 tao. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong mag-shuttle sa mga bala. Maaaring panatilihin ang bilis, ngunit dapat mong patuloy na kalkulahin ang tumpak. Sa panahon ngayon, nasa kamay na ang micro-Russian, at kailangan lang nitong gumalaw ng mabilis para hindi nila makuha ang sarili nilang figure. Sa mga tuntunin ng pag-atake, si Yang Chen ay isang panyaw lamang. Ang mga maiinit na bala ay patuloy na tumawid sa katawan ni Yang Chen, at ang mga alon ng init ay naging sanhi ng pagkabalisa ng hangin. Sa mga amoy ng usok, si Yang Chen ay humawak ng micro-rush sa isang kamay at nagpaputok ng sunod-sunod na bala sa iba't ibang masalimuot at halos imposibleng poster. Biglang natakot ang mga magnanakaw na ang katawan ng lalaki ay may isang virtual na multo sa kanilang mga mata. Bawat bala ay tatamaan sa kanyang orihinal na posisyon pagkatapos umalis ang lalaki. Ang micro-rush sa kamay ng lalaki, ang mga bala na ipinutok ay parang missile na automatikong matutunton. Paghakbang pa lang ay dumating na sila sa puntong lilipat na sila. Sa tuwing hihilahin ni Yang Chen ang gatilyo, may dalawang gangster na nahulog at hindi man lang naintindihan bago mamatay. Bakit halatang nasa harap niya ang lalaki, pero sa likod ng ulo niya binaril? Nang halos bumuhos na ang buong bodega sa isang pool ng dugo, naiwan lamang ang pinuno ng mataas na baba, sa wakas ay nabigla ang lalaking may taas baba. Hinawakan ng isa o dalawang braso ang submachine gun, na para bang ito ay tumigas, at hindi na makahila ng gatilyo. Kung titingnan, ang mga kapatid na nabuhay sa loob ng 1 dosenang segundo, kahit silang lahat ay walang buhay. Lumitaw ang malamig na haplos sa kanyang noo, at ang mataas na baba na lalaki ay naningkit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay tumangala, at ang itim na bar aisles ay umabot na sa kanyang noo. Hindi humihinga si Yang Chen, at ang malinaw na boses ay nasa tainga, at bahagyang bumantong hininga. Pagod na ako sa ganitong uri ng baril. Dadadada. Sunod-sunod na bala ang tinamaan sa noo ng lalaki, mga malagkit na bagay na pula at puti ang pinaputukan. Sa isang kisap mata, ang buong sitwasyon ay sumailalim sa isang nakayayanig na pagbaliktad. Hindi makapaniwalang tumingin sina Yuan Ye at Sugar kay Yang Chen at madaling itinapon ang kamay at sumugod sa harapan ng dalawa. Tiningnan ni Yang Chen ang dalawang kabataang nag-aalala. Yuan Ye, ilang tawag sa bahay. Pinutol nila ang signal ng komunikasyon dito. Magagamit mo lang itong binagong telepono, mag-dial ng isa, at ligtas na iulat ito. Panipi. Mukhang hindi narinig ni Yuan Ye ang tanong. Tinanong niya. Paano ka nakatakas? Hindi mo ba gustong lumubog ka sa dagat? Gusto mo bang malunod ako? Siyempre hindi, ako. Medyo na-curious ako. Diretsyong tumawa si Yuan Yehan. Si Yang Chen ay walang magawa, yumuko at kinurot ang pulsas na alloy chain ni Yuan Ye, at minaliit na hinayla ito. Hoy! Isang tila matibay na metal na kadena na naputol na parang papel. Pinutol din ni Yang Chen ang kamay ng asukal na nasa lang, at sinabing. Nabali ko lang ang kadena. At pagkatapos ay pinakipagkamaw ang dalawang lalaki, pinalitan ng kaunti ang damit, at pumasok. Si Yuan Ye ay natulala sa asukal, ngunit ang mga katotohanan ay nangyari sa kanyang harapan, at ang dalawa ay kailangang managinip tungkol dito. Ayaw mo akong tignan na parang halimaw, bilisan mong sabihin ang numero. Walang pagpipilian si Yang Chen. Sinabi niya sa iba na huwag siyang patayin, o patayin. Pinatay lang niya ito. Tito, ang gwapo mo, alam kong kaya mo. Puno ng pagsamba ang malalaking mata ng matamis na tubig. Sinabi mo lang na kapag patay na ako, stupid girl, nalulungkot talaga ako,
sobrang nasiyahan ako sa tiyuhin mo, ngumiti si Yang Chen at hinawakan ang ulo ng sugar candy. Puno rin ng kagalakan ang mukha ni Yuan Ye, na nagsasabing, tatawag ako at babalik. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Xu Jihong. Yung linya, lumabas ako para mag-drive kakahintay sa'yo, anden pa yung dalawang truck. Kinuha ni Yang Chen ang susi ng truck mula sa isang patay na gangster at umalis sa bodega. Ngunit nang si Yang Chen ay lalabas na sa pintuan ng bodega, ang likod na Tagaytay ay cool. Taon ng dugo na sementadong mga kalsada, kaya na si Yang Chen ay partikular na sensitibo sa anumang mamamatay tao, bigla siyang tumalikod. Mahigit 40 metro ang layo. Isang lalaking bumagsak sa lupa at nakatikip ang kanyang mukha ay biglang nagtaas ng kanyang kamay sa kahirapan. At ang micro-lance gun sa kanyang kamay ay nanginag, na nakatutok sa asukal sa kanyang likod. Mag-ingat ka. Nakita lang ni Yuan Ye ang paggalaw, halos likas na itulak ang katawan ng asukal sa gilid. Dada. Ngumisi ang lalaki at masakit na hinayla ang gatilyo. Ang dibdib ni Yuan Ye ay nabasag ng 2 piraso ng dugo, at ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa lupa. Dadada. Sumunod ang mga bala ni Yang Chen, at nabali ang ulo ng lalaking nabubuhay pa. Halos ilang hakbang ang sumugod sa harapan ni Yuan Ye, hawak ang katawan ng baril ni Yuan Yezhong. Kung titingnang mabuti, ang bahagi ng kuha ay isang posisyon sa gilid ng puso. Bagamat hindi ito maaaring mamatay kaagad, ito ay palaging mapanganib sa anumang oras. Yuan Yej. Matapos matakot ang asukal sa asukal, bumalik siya sa Diyos at nakita si Yuan Ye, na nagligtas sa sarili ngunit hinarang ang mga bala. Ang mga luha ay parang sirang perlas, at mahirap bitayin. Medyo namumula ang mga mata ni Yang Chen. Tinamaan sa puso ang lalaki, ngunit hindi agad namatay. Ang tanging paliwanag ay iba ang kanyang puso sa mga ordinaryong tao at nalipat ang kanyang posisyon. Ang posibilidad ng ganoong bagay ay napakababa, hindi ko inaasahan na tatakbo sa ito ngayon. Binuhat ni Yang Chen ang katawan ni Yuan Ye at sinabi sa asukal. Go! Ipadala natin siya sa ospital, at huli pa ang rescue. Well, pinunasan ni Sugar ang kanyang mga luha, at mabilis na sumunod, hinawakan ang isang kamay ni Yuan pababa, humihikbi at hindi makapagsalita. Mabilis akong tumakbo sa gilid ng truck. Buti na lang at 4 na pinto ang malaking GMC truck na ito. Sa likod lang nito, maaaring mahiga si Yuan Ye. Matapos mailagay si Yuan Ye, ang asukal sa asukal ay hindi uupo ng may kumpiyansa at yakapin si Yuan Ye. Ang headrest ay nasa iyong kandanggan. Ang puting kamisete sa dibdib ni Yuan Ye ay bahaghari na, at ang dugo ay patuloy na umaagos. Sa mga mata na hindi naiintindihan ng asukal sa asukal, inabot ni Yang Chen at idiniin ang kanyang kamay sa dibdib ni Yuan Ye saglit. Himala, ang dugo ng dibdib ni Yuan Ye ay may mga palatandaan ng paghinto ng paggamit. Tito, ano po ang gagawin ko sa tito ko? Ayokong mamatay ang kapatid ni Yuan Ye. Ang buhay na sugar candy tuwing weekdays ay nakakita ng 2 lalaking nagmamalasakit sa kanya na namatay ngayon. Lalo na noong si Yuan Ye ay malubhang nasugatan sa upang iligtas ang kanyang sarili. Malapit na itong mag-collapse. Tahimik na isinara ni Yang Chen ang pinto ng kotse, umupo sa driver's seat, naglunsad ng malaking truck, at tinungo ang kalsada sa labas ng daungan. Kung aalagaan mo siya, hanggat ipinadala siya sa ospital, wala siyang gagawin. Mataimtim na tumingin si Yang Chen. Sa katunayan, hindi alam ni Yang Chen kung magpapatuloy si Yuan Ye sa first aid. Kahit na ginamit niya ang kanyang panloob na lakas upang patatagin ang kanyang pinsala, maaari siyang umasa sa sariling pagsisikap ni Yuan Ye. Si Yuan Ye ay umubo ng 2 beses sa sakit sa oras na ito, iminulat ang kanyang mga mata sa isang palihim na paraan, at sumigaw ng, asukal na asukal, sa mahinang boses. Sa sandaling ito, ang asukal sa asukal ay nakahawak sa ulo ni Yuan at mga luha. Ang mga luha ay bumagsak sa mukha ni Yuan Ye, ang asukal sa asukal ay agad na pinunasan si Yuan Ye, ang isang maliit na batang babae ay mabilis na lumuha.
Marahil ang asukal sa asukal ay lumago mula sa maliit hanggang sa malaki, at ang mga luha na umiiyak ay hindi hihigit sa isang araw ngayon. Yuan Yej, huwag kang magsalita, dadalhin ka ni Tito sa ospital, walang Tito sa buhay mo, kita mo, hindi umaagos ang dugo mo, gagaling ka. Sabi ni Sugar, sabi hindi mapigil ang mapahikbi at mabulunan. Ngumiti si Yuan Ye at ngumiti ng pilit. Sugar. May sasabihin ako sa'yo. Don't say it, ayoko makinig, hintayin kita, tapos sabihin mo makinig. Pakiramdam ko ay wala akong lakas. Natatakot ako. Wala akong pagkakataong sabihin ito sa hinaharap, umubo si Yuan Ye ng 2 beses, at tila nahihirapan siya. Ang asukal sa asukal ay patag, at ang isang kamay ay agad na hamampas, tumango, at pinilit na umiyak. Malapit ang ulo ni Yuan Ye sa sugar candy, na parang amoy sugar candy. Sugar. Kung pupunta ako ngayon, pangako mo sa akin. Itong buhay, huwag kang magmahal ng kahit sino. Ako lang ang iniisip ko habang buhay, ginugugol ko mag-isa. Alam ko, ikaw ay maliit pa, higit sa akin. 2 taong gulang. Marahil ito ang pinakamakasariling pagpili sa aking buhay. Pero, ito ang pinili ng lalaking magmamahal sa'yo, sana respetuhin mo. Ang isang gwapo, magandang candy, ay dapat, gwapo sa hinaharap. Sugar. Matagal ko nang gustong sabihin. I love you. I love you. Wow. Ang asukal sa wakas ay hindi napigil ang sumigaw ng malakas. Ang malungkot na sigaw ay naging sanhi ng kalungkutan at damdamin sa buong sasakyan, na parang ang puso ng dalaga ay sinasabayan ng pag-iyak, at ito ay hinuberin at naghihingalo. Ang one-footed throttle ni Yang Chen. Ang malaking truck na dumobol ng mabilis ang takbo, ay halos naging isang napakalaking dagandong na hayop, na nagmamadali patungo sa pinakamalapit na ospital sa downtown. Ang walang ekspresyon na mukha ni Yang Chen ay bahagyang nanginginig, galit at pagsisisi, na nagparamdam sa kanyang utak na hindi mapigilan. Matagal na panahon nang walang ganoong di mapigil na emosyon, hindi dahil sa bangis ng kalaban, kundi dahil lamang sa isang taong nagmamalasakit at sinabi ang simpleng wika. Hindi patay ang maliit na pamangkin na ito. Kung may sasabihin ka tungkol sa kamatayan, kailangan mong bumili ng isang bangkos ng pulang rosas, magsuot ng itim at matingkad na sapatos, at maglagay ng singsing na diamante sa harap ng buwan. Ano ito? Itong dugong dumadaloy sa dibdib, hindi makahinga, ano ta? Ito ay isang pangungutya sa akin. To mock me, kahit patayin ko lahat, hindi ko siya pinrotektahan. Kinagat ni Yang Chen ang kanyang mga ngipin at napasigaw sa mataas na busina ng truck. Tila ang mga busina lamang ng busina ang matalim at maaari nilang pagtakpan ang asukal sa sasakyan at tawagin siyang baliw na sigaw. Ang ikalawang ospital ng Zhonghai City, sa labas ng emergency room, ay maririnig sa tahimik na koridor. Ang puting energy-saving na ilaw ay kumikinang sa madilim na espasyo sa araw, na nagbibigay ng mapurol at mapang-ipang pakiramdam. Ang mga ilaw sa trabaho sa operating room ay patuloy na nakabukas, at walang paggalaw. Tila tinatanggap ng taong sumusulong ang hatol ng Diyos. Ito ay upang manatili at manatili. Walang ibang paraan kundi maghintay. Sa oras na ito, ang malambot at mabagal na mga yabag ay tumunog mula sa isang dulo. Parin ang itim at puting cute na damit, ngunit ang mukha ng asukal sa sandaling ito ay isang sketch ng lapis na malabo na parang gray na drawing board. Sa malamig na bangko sa pasukan ng operating room, si Yang Chen, na tahimik na nakaupo, ay tumayo at nagtanong, tapos na ba ang telepono? Medyo manhid ang ekspresyon ng asukal sa asukal, ngunit tumango siya. Well, Tito Yuan at Tita, kasama ang tatay ko, malapit na silang dumating. Paano si Zhou Guanyan? May mga terms siya bago siya umalis, at huli na kami, mahinang sabi ni Sugar. Nagpakita si Yang Chen ng pagpatay sa kanyang mga mata, ngunit nagpakatatag pa rin muna siya, at umupo sa bench na may manipis na mga balikat ng asukal sa asukal. Magpahinga ka na, hindi maganda ang mukha mo.
Ang asukal sa asukal ay mababa ang mata, at ang komplikadong hitsura ay hindi kasing gulang ng batang babae sa edad na ito. Tila ang batang babae na masigla at individual ay lumaki hanggang 10 taong gulang at medyo naging ignorante. Pagkaupo, tumangala ang asukal sa asukal at ngumiti kay Yang Chen. Tito, ayos lang ako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Kung wala ka sa amin, lahat tayo ay ginamit nila, kahit itapon ang dagat para pakainin ang mga isda. Panipi. Intensyon, hindi ito dapat aliwin, ngunit sa palagay ko, magiging mas mahusay si Yuan Ye. Sabi ni Yang Chen. Sa pagsasalita tungkol kay Yuan Ye sa operating room, hindi lumampas ang asukal sa asukal, pinunasan ang kanyang mga mata at kinusat ang kanyang mga mata, ulong. Tito, naaalala mo ba ang araw na tinanong kita? Ano? Sa asukal at asukal, ang babaeng ito ay palaging nagsasalita ng walang tigil, hindi maisip ni Yang Chen ang kanyang sinabi. I like to play with you and stick to you. I think that I like someone and love someone. But you don't want to accept me. I don't want to be intimate with me. You call me a girl and say na bata ako. Kaya tinanong kita noong araw na iyon, paano, mature ang isang talent. Unti-unting naalala ni Yang Chen na sinabi ni Sugar na umalis siya sa bahay noong araw na iyon. Sabihin mo sa akin, kung isang araw, pakiramdam ko paunti-unti na ang mga bagay na dapat ireklamo, o pakiramdam ko ay wala nang dapat ireklamo, pagkatapos ay mature na ako. Ang asukal sa asukal ay bumalik, ang mga talukap ng mata ay bahagyang namumula at namamaga, ngunit ang sulok ng bibig ay napuno ng isang matamis na ngiti. Matagal ko na itong pinag-iisipan, pero sa wakas naiintindihan ko na dahil kontento na ako. Palagi akong may ganoong tao. Ang sinasamahan ako, kahit ginagamit ang buhay niya para bantayan ako, may irereklamo ako. Tahimik na tiningnan ni Yang Chen ang asukal sa asukal na biglang nagbago sa harap ng kanyang mga mata. Ang ilan ay hindi sanay, ngunit nakinig siyang mabuti. Uncle, from my sensible things, although my parents are very good to me, but everything depends on me, take care of me, thinking of me, only Yuan Yej. Nung bata siya, sinamahan niya ako sa summer camp, dinala ako sa suburbs, kunin mo ang unicorn, dalhin mo ako sa tabing dagat na may dalang lifebuoy para maglaro ng tubig. Kapag may mga batang nang-aapi sa akin, tutulungan niya akong sisihin ang iba, ngunit ang iba ay tatawag ng ibang tao para makipag-away. Hindi kayang talunin ng palo ang kama. Akala ko noon parang kapatid ko na siya, and this is all taken for granted. May masarap, hindi ko na kailangang sunggaban, ipapadala niya sa akin. Ang saya, isasama niya talaga ako sa paglalaro. Noong gusto kong makipaglaro sa kotse, palihim niyang tinitigan ang matanda, ginamit ang kanyang pribadong pera para bumili ng Porsche para sa akin. Sa huli, sinabihan siya ng mga matatanda ng kanilang pamilya at nagsara ng 1 buwan. Mamaya, kapag nagdadrive ako, siya ang magdadrive kasama ang bodyguard at ang likod, sa takot na ma-accident ako, sa takot na ako ay mabuli ng mga masasamang tao. Pero high school ako, busy ako sa pag-aaral, gumagawa siya ng sports work, at hindi kami bumangon nang magkita kami. Gayunpaman, madalas niya akong tinatawagan at sinabi sa akin kung anong mga bagong restaurant ang bubuksan. Kung anong mga bagong pelikula ang gagawin, magagandang laro, gusto akong isama kumain, puntahan at maglaro ng magkasama. Minsan iniisip ko na sobrang nakakainis siya, kailangan kong dalhin ako sa kahit ano, at marami akong bagay. Marami akong oras para makatrabaho siya, kaya madalas hindi ko siya iniistorbo sa telepono. Pero hindi siya nagalit sa akin. Habang nagsasalita siya, ang tunog ng asukal sa asukal ay bahagyang nanginginig, ngumingiti, ngunit ang mga luha ay hindi napigilan na bumagsak sa makinis na lupa, na nagsaboy ng tubig. Tahimik na nakinig si Yang Chen. Palagi niyang iniisip na ang luxury car ng sugar candy ay binili ng kanyang mga magulang. Hindi ko inaasahan na ipapadala ito ni Yuan Ye.
Hindi ko inaasahan na si Yuan Ye ay nagmamaneho sa gabi, hindi naglalaro, ngunit nagpoprotekta. Sugar candy. Uncle, you know, you told me that day, I'm just too small, not sensible, seeing you show some cool movements, save me, there will be blind worship, that is love. I always feel that it is that you are. Sure kang, ayaw mo sa akin, feeling ko bata ako hindi sineryoso, kaya hindi ako naniniwala, hinawakan mo ako sa kalye, niyakap, paano ako magiging irresponsible? At, halatang gusto ko. See you, tapos gusto kitang yakapin, bakit hindi ba ang pagmamahal mo sayo? Pero ngayong araw lang. Nakita ko na dinala ka ng dalawang masasamang tao at sinabing kapag ako ang magpapakain sa iyo. Nalaman ko na ang lahat ng mayroon ako ay ang parehong sakit tulad ng pagkawala ng aking mga mahal sa buhay, na parang mawawalan ako ng isang matanda, ngunit hindi. Ang pagkawala ng kahungkagan ng magkasintahan. Hindi ko man alam kung paano ito pag-ibig, sigurado ako na ang nararamdaman ko para sa iyo ay talagang hindi pag-ibig. Pero sa kotse pa lang, nakita ko na si Yuan Yej na sobrang sakit, but also, I have to say that, I suddenly want to let myself exchange souls with him. Kung kaya ko, hayaan mo akong pasanin ang dalawang bala sa halip na siya. Pumunta sa operating room. Gayunpaman, si Yuan Yej ay tiyak na magmumura sa akin, at tiyak na sasaktan ako. Alam kong kahit kailan hindi niya ako minumura, hindi niya ako binubugbog, pero kapag nasugatan ako para sa kanya, siguradong bubugbugin niya ako. Hen kailangan kong hampasin. Nako. Tiyo. Ano to do? Ayokong magselos sa kanya, ayokong mabugbog niya, natatakot akong masaktan ako, pero ayoko talagang iwan ako ni Yuan Yej. Oh. Sugar patagilid. Ang katawan ay hindi nagawang sumunggab sa katawan ni Yang Chen. Ang mga luha ay agad na nabasa ang damit ni Yang Chen sa dibdib, ang kanyang pag-iyak sa koridor ay mukhang alanganin, bigla ang humiling sa mga tao na walang mga salita upang aliwin. Iniunat ni Yang Chen ang kanyang kamay at tinapik ito sa likod ng sugar candy. Ang mga salita ng batang babae ay tila hindi magkatugma sa dulo, ngunit ang tunay na kahulugan ng batang babae ay nagpahiya sa kanya. Sa katunayan, maraming beses, hindi nauunawaan ng mga tao, ngunit kulang ng pagkakataong hayaan ang mga tao isang kisap mata lang ang alisin at baguhin. Makalipas ang 10 minuto, may magulo at mabilis na yabag sa labas ng tahimik na koridor, at marami sa mga figure ay nagmula sa malayo at malapit patungo sa operating room. Si Yang Chen, na naghihintay ng resulta, ay tumayo na may dalang asukal. Mabilis na tumakbo ang asukal patungo sa grupo ng mga taong dumating. Sumigaw siya ng, "Tatay," at niyakap si Fang Zhongping, na nagmamadali. Sa grupong ito ng mga tao, nakilala lamang ni Yang Chen ang ama ng sugar candy, si Fang Zhongping, at ang bodyguard ni Fang Zhongping, na nag-iisa. Ang iba pang nakasuot na lalaki at babae na gustong sumama ay ang mga matatanda ni Yuan Ye. Gayunpaman, ang isa sa mga babaeng nakasuot ng matangkad na kayumanggi na kulay mahabang damit. Mataas ang buhok, at magandang mukha, sa hitsura ng pagkabalisa, nang makita ang sandali ni Yang Chen, biglang tila nakakita ng isang bagay na nagpasindek sa kanya, nababalisa sa kanyang mukha. Unti-unting nawala, nakatingin kay Yang Chen ng diretso. Natuklasan din ni Yang Chen ang espesyal na pag-aalala ng babaeng ito para sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na hininga mula sa babaeng ito. Tila pamilyar, tila kakaiba, ngunit hindi niya iniisip na may gusto ang babaeng ito sa kanyang sarili, mula sa pagtingin sa hitsura at kasuotan, malamang na si Yuan Ye ay isang malaking ina. Nangunguna sa harapan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na halos kapareho ng hitsura ni Yuan Ye ay si Yuan Huwei, ang may-ari ng pamilya ni Yuan. Sa sandaling ito, nakita niyang ligtas at maayos ang asukal sa asukal, at tumingin sa lampara ng operating room na nakailaw pa, nakasimangot. Sugar, kausapin mong mabuti ang aking tiyuhin, kung ano ang nangyayari sa wakas. Hindi lang kidnap. Paano na lang sa ospital,
Paano nasugatan si Ono? Si Fang Zhongping ay hindi nasisiyahan sa pagiging tunay. Yuan Huwei, ano ang kinakabahan ka? Hindi ka ba masyadong tumingin sa mukha ng aking anak? Dahan-daang sabihin. Fang Zhongping, Fang Shuji, ang aking anak ay nasa operasyon at ang buhay ay hindi malinaw, maaari mo bang hayaan akong magmadali? Yuan at mahusay na channel. Tay, pumunta ako para kausapin si Yuan Bobo. Pinayuhan ng asukal sa asukal si Fang Zhongping na bumaling kina Yuan at Wei daw. Yuan Bobo, ngayong umaga, dumating si Yuan Yej para sunduin kami. Ibinalangkas ng asukal sa asukal ang mga bagay na nangyari kaninang umaga. Pagdating kay Yang Chen na mag-isa upang lutesin ang lahat ng mga kaaway, isang grupo ng mga taong naruroon ang gulat na tumingin sa tila ordinaryong lalaking ito na tahimik. Nakilala na ni Fang Zhongping at nang nag-iisang kasalanan si Yang Chen, at kinailangan pang pakasalan si Yang Chen sa simula. Hindi ko inaasahan na isa-isang binaligtad ni Yang Chen ang sitwasyon, para hindi nila maiwasang magmukhang kakaiba. Salamat, iniligtas ang aking anak at ang sugar candy, ang ginang na nakatitig kay Yang Chen, ay humakbang pasulong at inabot si Yang Chen. Nag-alinlangan si Yang Chen, at niyugyug siya kasama niya. Ang galame ay malambot at magandang pakiramdam. You are welcome, dahil sa kapabayaan ko, nasugatan pa siya at hindi masyadong maganda. Ang matamis na asukal ay tinatawag na iyong tiyuhin, maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan ay? Tinitigan ng babae ang mga mata ni Yang Chen at tila mahinang nagtanong sa pangungusap. Yang Chen. Halatang nanginginig ang ginang at medyo naninigas ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit ngumisi pa rin siya at sinabing. Kumusta, Yang Chen, ang pangalan ko ay Yang Lan, ang ina ni Yuan Ye. Si Yuan Huwei, na nasa pagkabalisa at pagkabalisa, ay nakita ang pagiging kakaiba ng kanyang asawa, at maingat na tumingin kay Yang Chen. Sa wakas, medyo hindi natural ang pakiramdam niya. Siya at si Yang Lan ay nagkaroon ng kaunting relasyon. Nagpalitan ng mata ang dalawa sa tahimik na paraan. Yang Chen, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo, kahit na gumagana pa ang Ono, ngunit maaari mo silang ilabas. Para sa amin, Yuan Jia at Fang Jia, ito ay isang magandang bagay. Sina Zhou Guanyan at Xu Jihong ay nagsanib puwersa, mayroon kaming hindi ko naisip na hindi nila nagawang lumaban sa kanila, at hindi nila nagawang lumaban. Maganda ito. Bagamat nakakuha ng mura si Zhou Guanyan, ngunit ang malaking bentahe na hindi pa nila nangangisda, maaari nating harapin sila ng positibo. Humakbang din si Yuan Huwei. Nagpapasalamat na nakipagkamay kay Yang Chen. Sinabi ni Yang Chen. Ano man ang kailangan mong gawin, hintayin natin hanggang matapos ang operasyon ni Yuan Ye. Oo, agad akong nagayos ng mga tao na maglibot sa ospital para sa proteksyon. Asukal, pumunta ka muna kay tatay, pagod na pagod ka, pauwiin ka ni Uncle, Fang Zhongping. Hindi, kailangan kong hintayin si Yuan Yej na lumabas. Ang asukal sa asukal ay umiiling ng mahigpit. Hayaan mong manatili ang asukal dito, mahinang sabi ni Yang. Bilang isang ina, tila higit siya sa iba. Nakikinig sa pambungad ni Yang Shuo, hindi na nagsalita pa si Fang Zhongping, at tahimik na tumango. Sa sandaling ito, sa wakas ay namatay ang mga ilaw sa operating room, at ang dalawang pinto ay itinulak palayo sa loob ng nurse. Yuan Yej. Ang asukal sa asukal ay unang sumugod, nakaharap sa kama na itinulak palabas, at nakita si Yuan Ye na nakasuot ng oxygen mask, na patuloy na sinisigaw ang pangalan ni Yuan Ye. Ipinikit ni Yuan Ye ang kanyang mga mata at ikinuyom ang kanyang mga kilay. Wala man lang reaksyon. Walang asterisk na mukha na nagmumukhang masakit sa ilang tao. Hinubad ng doktor na naka-green surgical gown ang kanyang maskara at hindi masyadong maganda ang kanyang mukha. He persuaded. Itong ginang, huwag masyadong maalarma sa pasyente. Kailangan niya ng tahimik na kapaligiran at patuloy na nagmamasid. Doktor, anong ibig mong sabihin dito? Hindi ba matagumpay ang operasyon? Lumapit si Yuan Huwei at kinakabahang nagtanong. Nagulat ang doktor sa kanya at napaatras.
Itong Ginoo, ginawa namin ang aming makakaya, naglabas kami ng 2 bala at pinagaling ang pagdurugo. Ang mga sugat ay maayos na hinahawakan, ngunit ang mga sugat ng pasyente ay nasa gilid ng puso. Basta dahil wala pang 1 milimetro ang layo ng bala, mahina rin si Daluo Jinxian. Kaya, depende na ngayon kung makakaligtas ang pasyente ngayong gabi, pagkatapos ng gabing ito, kung normal ang data ng pasyente, kung gayon, konting oras na lang ang recovery. Doktor. Kahit ano paman, huwag mo sanang hayaang magkamali ang anak natin, siguradong malaking gantimpala ang ibibigay namin. Inilagay ni Yang Lan ang isang kamay sa mukha ni Yuan Ye, sabi ni Xingsheng. This lady, kahit sino, we will try our best. Please rest assured, let the patient go to the intensive care unit now. Doktor, pwede ba akong pumunta sa ospital kasama si Yuan Ye? Magiging masunurin ako, at hinding-hindi kita guguluhin. Sugar nagmamakaawa. Nagkatinginan ang doktor kasama ang ilang katulong at tumango. Well, sumama ka sa amin. Naghihintay para sa isang grupo ng mga tao na sundan si Yuan Ye sa intensive care unit, ang ward ay nahahati sa 2 palapag. Pagkapasok sa pinto, mayroon ding disinfected room sa loob. Sinundan ng Sugar Candy ang pagsusuot ng damit na pang-disinfection, na sinamahan ni Yuan Ye sa loob. Sa labas ng malaking isolation glass, kakaiba ang kulay ng square plane at sinabing, paano parang iba ang asukal sa dati? Tila nasugatan si Yuan Ye at may malaking epekto sa kanya. Nakangiting tumingin si Yang Lan sa Sugar Candy na nagbabantay sa gilid ng kama. The girl grows up, and the sensibility is actually very fast. You can't understand your daughter's mind when you are a father. Napaungol si Fang Zhongping at ngumiti at umiling. Hindi ko pa naiintindihan ang isip ng babae sa buhay ko. Karamihan sa mga tao sa field ay alam ang tungkol kay Fang Zhongping at hindi na sila nagsasalita tungkol sa paksa. Malapit nang malutas ang problema. Kung okay lang, mauna na ako. Sa wakas ay tumingin si Yang Chen kay Yuan Ye at tumalikod para umalis. Teka, biglang sigaw ni Yang Lan kay Yang Chen. Yang Chen, iniligtas mo ang aming anak at asukal, ngunit tiyak na nagdulot ka ng puot sa pagitan nina Zhou Guanyan at Xu Jihong. Mas mabuting kontaken kami pansamantala. Sama-sama, lulutasin ko ang bagyo at babalik. Sa pagtingin sa matalim na mata ni Yang Lan, si Yang Chen ay may bahagyang pagkalito sa kanyang isipan. Isang hindi mahuhulaan na emosyon ang nagpabagabag sa kanya, labis na napahiya, at may ilang hindi maipaliwanag na mga inaasahan. Iniyuko ni Yang Chen ang kanyang ulo at nag-isip tungkol dito. Hayaang huminahon siya at sinabing, ano ang gagawin mo? Kung ito ay puro Shu, sa tingin ko ay may lakas kang makipagtulungan sa kanila sa pagtutulungang pang-ekonomiya. Gayunpaman, Zhou Guanyan ng Dongxing, ang puwersa ay nasa buong dagat. Malalim ang ugat. Marahil ay maaari mong patayin ang kanyang Dongxing Group, ngunit kung ang mga gangster forces ng Dongxing Club ay ganap na lumabas. Party Secretary, kahit na ikaw ay miyembro ng partido, ang tuktok ng bansa ay hindi masisiyahan. Malungkot ang mukha ni Fang Zhongping. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na magsalita. Ang pamilyang Fang ay may kapangyarihang ilagay ito sa buong China, at ito ay limitado lamang sa dagat ng China. Kung dahil sa digmaan kay Dongxing, ipapadala ang sandatahang lakas. Talagang isa itong tug of war, nagamulo sa buhay ng mga sibilyan. Hinding-hindi papakawalan ng mataas na bahay ang bahay. Napakurap si Yuan Huwei. Yang Chen, mukhang naiintindihan mo ang sitwasyon sa China Sea. Bagamat nagkita tayo sa unang pagkakataon, nailigtas mo ang mga nag-iisang anak ng ating 2 pamilya. Ito ay isang malaking pagmamahal para sa amin. Nagtitiwala kami sa iyo, anong meron ka, masasabi mo. Nang makita ni Yang Chen ang lahat na nakatingin sa kanyang sarili, nagpasya siya at nagsabi. Sa katunayan, maaari tayong magtulungan. Sa isang gabi, halos maalis na natin sina Dongxing at Shu. Cooperation. Gusto mong makipagtulungan sa amin.
Kumunot ang noo ni Fang Zhongping at sinabing, Yang Chen, nakipag-usap na tayo dati, hindi mo ako sinisisi sa pagsasalita ko ng diretso. Bakit ka nakikipagtulungan sa amin? Pinansyal man o pampolitika, meron ka. Fang Shuji, hayaan mong tapusin ni Yang Chen ang mga salita. Tumingin si Yang Lan kay Fang Zhongping nang may pagkabigo. Tila medyo natakot si Fang Zhongping kay Yang Lan at agad na isinara ang kanyang bibig. Nagpatuloy si Yang Chen. Alam mo, ang buong China Sea, ang pinakaunawa sa Dongxing Club, at ang gustong puksain ang Dongxing Club, hindi ba? Isang grupo ng mga tao ang nag-isip ng mabuti at halos sabay-sabay na nagsabi. Red Jinghui. Ito ay hindi katumbas ng kalokohan. Si Red Jing ang mamamahala sa Western District. At sa lalong madaling panahon pagkatapos ng Western Union, ang moral ay umuunlad, ang lakas ay tumataas, ngunit ito rin ang underworld, ang kanser sa mga mata ng ang ating gobyerno. Hayaan silang tulungan tayo sa paglutas ng Dongxing. Galit na sabi ni Fang Zhongping. Humalaklak si Yang Chen at sinabing, maaari mo bang hayaan ang pulang Jing na mag-shoot? It is my business. Gusto ko lang malaman kung may Red Jing na pupunta hanggang Dongxing. Ilan sa inyo ang willing to be on sa kabilang panig, maraming pera ang aatakehin. Ang industriya ni Shu, at nagpadala ng sandatahang lakas upang tulungan ang Red Cross at tanggalin ang lahat ng sangay ng Dongxing. Nang lumabas ang tanong ni Yang Chen, maraming tao ang natahimik at tila isinasaalang-alang ang pagiging tunay at pagiging posible. Hindi ito dula, bakit kami maniniwala sa iyo? Tanong ni Yuan Huiwei. Naniniwala ako sa kanya, sabi ni Yang Lan. Asawa, sa palagay ko dahilan siya para magsinungaling sa amin. Nakita ni Yuan Huiwei na sinabi ito ng kanyang asawa at tumango. Bueno, dahil ganito ang kaso, kaming Yuan Jia, walang problema, hindi kasing husay namin si Zujaban, at ang stock ng Zuja ay nasa pinakamababang punto. Kung ililipat namin ang totoo, ang pamilyang Shu ay walang kalaban-laban. Ang kakayahang tumingin kay Fang Shuji, sa pulisya at sa hukbong sandatahan ay nasa iyong jurisdiction. Nag-alinlangan si Fang Zhongping. Isinaalang-alang mo ito. Kahit na ang Red Jing ay handang tumulong sa amin na puksain ang Dongxing. Ito ay isa ring malakihang armadong operasyon sa buong China Sea, at maging sanhi ng maraming buhay ng mga sibilyan na ari-arian. Ito ay hindi kailangang gumamit ng media sa loob ng ilang oras. Magiging hindi ka nais-nais sa ating pamilya. Paano papayag ang mga taga-Yanjing ng ganoong kalaking kaguluhan? Kung ang Kongreso ng Bayan ni Dongxing ay umatras at nakatakas, mas magiging mahirap na kumalat sa ibang mga lalawigan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Biglang sinabi ni Yang Lan ng mahina. Tatawagan ko ang kapatid ko sa susunod, mamayang alas 12 para harangan ang buong paligid ng dagat at dagat. Yanjing, susunod ako, sabi ng tatay ko, muntik nang mapatay ng underworld ang apo niya. Sa tingin ko ay hindi magiging walang pakialam ang kanyang matanda. Talaga, tuwang-tuwa si Fang Zhongping, hahanang ngumiti. Hanggat makontak ninyo ang kapatid at ang tiyuhin na si Yang, maaari ninyong ibaling ang dagat sa langit. Sasamahan din ng pamilya ko ang wakas. Ngumiti si Yang Lan at nakangiting sinabi. Fang Shuji, hinihintay mo akong sabihin ito. Hoy, ang sabi ng Scorpion, baby girl ko rin ang sugar candy, mataba ang puso ko. Nabuli at muntik nang mapatay. Magalit ba ako kung tatay ako? Si Fang Zhongping ay parang pampakalma, ipinangako ni Yang He na hindi siya natatakot sa anuman. Napangiti si Yuan Huiwei nang walang magawa, at sinabi ni Wen Sheng kay Yang Xiao. Oy, maaari ka lamang tumawag sa iyo upang ipaalam sa iyong biyenan at iyong panganay na kapatid na lalaki. Aalis ako kaagad, sabi ni Yang Lan, mahinang nakatingin kay Yang Chen, umalis siya sa ilalim ng bantay ng dalawang bodyguard. Nagtanong si Yuan Huiwei. Yang Chen, kailan ka makikipag-ugnayan sa Red Jing Society? Maaari din akong makipag-ugnayan ngayon. Sa alas 12 ngayong gabi ng hating gabi, lahat ng posisyon ng Dongxing Association ay aatakehin ng gobyerno.
Tanging ang suporta ng sandatahang lakas ng gobyerno ang kakailanganin para makipag-ugnayan sa blockade. Dapat ay walang mga nasawi, sinabi ni Ping Fang Shuji. Partikular na combat deployment. Hahayaan ko ang presidente ng Red Cross Society na makipag-ugnayan sa iyo. Kung paano haharapin si Dongxing, siya ay mas kwalipikado kaysa sa sinumang magsalita, kaya sana ay tumayo ka sa iyong posisyon, gawin hindi magpapatalo sa sarili. Ipanatag mo, kung ako ay isang mayabang na tao, hindi ako maaaring umupo sa posisyon ngayon. Hahayaan ko lamang na tumulong ang mga taong nasa ibaba, at hinding-hindi ako lalaban para sa kahit ano. Nangako si Fang Zhongping. Tumanggo si Yang Chen at aalis na sana, ngunit biglang nakarinig ng away sa labas ng Special Care Unit. Papasukin mo ako. Bakit mo ako pinipigilan? Miss, eto po ang importanteng lugar para makapagpahinga ang mga pasyente, mga kapamilya lang ang pwedeng pumasok. Kapamilya ako. Ang pulis ang nagsabi sa akin na nandito ang hinahanap ko. Miss, wala kang pruweba ng pulis, hindi ka namin papasukin, wala ka man lang kinakausap, please wag mo na kaming pahirapan. Gusto kong kumpirmahin kung sino ang pasyente sa loob. Miss, hindi ka mahihirapan, sabihin mo sa amin kung sino ang hinahanap mo, o hindi ka namin papasukin ng kusa. I am looking for my husband. Binuksan ang pinto mula sa loob, at dinilaan ni Yang Chen ang kanyang ibabang labi, pilit na ngumiti, nakatingin kay Lin Ruoxi, na nakasalikop sa dalawang nurse sa harap ng pinto. Medyo magulo ang kulay puting professional suit ni Lin Ruoxi. Ang high-strength blue na silk ay mayroon ding ilang squats na nakasabit sa noo. Ang inosenteng puting jade ay inukit ang pangkalahatang magandang mukha, puffs, dahil sa pagkabalisa at pag-aaway, at hingal. Binuksan ni Yang Chen ang kanyang mga mata, mahal, kung ang sanggol, sa wakas ay tinawag mo ang aking asawa. Nang makitang biglang lumitaw si Yang Chen sa kanyang harapan. Si Lin Ruoxi ay halos humihinga, ngunit pagkatapos, ang dobleng pamumula ay malapit nang bumagsak ng tubig, at tila natigilan si Yang Chen sa isang sulyap, at malamig na sinabi. Magaling ka. Panipi. Salamat sa pag-aalala ng iyong asawa, kahit na may problema ako, ngunit ayos lang ako. Ngumiti si Yang Chen ng may kasiyahan. Naghihingalo. Ano ba yang pinagsasabi mo, kung ano ang pinaputok ng baril, ang masamang tao na ito ay wala. Kapag natapos na, siguradong narinig na niya ang mga sinabi ko. Paano ako magkikita mamaya? Ang kahihiyan ay nahihiya. Gusto ni Lin Ruoxi na maging mas awkward. Lumabas na matapos matanggap ang kakaibang tawag sa telepono mula kay Xu Jihong, tumawag siya para ipaalam kay Kai Wei, na nagtatrabaho sa istasyon ng pulisya, para humingi ng tulong. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ideya. Ngayon lang. Biglang nakatanggap si Kai Wei ng balita mula kina Yuan Jia at Fang Jie. Hinayaan silang magpadala ng pulis sa pangalawang ospital para magbigay ng police power, at pagkatapos ay sinabi kay Lin Ruoxi ang tungkol sa ilang bagay. Narinig lang ni Lin Ruoxi na sinabi ni Kai Wei na may binaril. Ibinaba niya ang telepono sa unang pagkakataon, ngunit ayaw niya, masyadong nag-aalala. Hindi na niya tinanong kung sino ang nabaril, pero naging sanhi ito ng eksena. Ikaw. Bakit ka makatingin ng ganyan? Nalaman ni Lin Ruoxi na ang ngiti ni Yang Chen ay kakaiba, at ang kanyang pagiging agresibo ay medyo hindi siya komportable. Isang hakbang pasulong si Yang Chen, at agad na umatras si Lin Ruoxi at pinagmasdan si Yang Chen ng may pagbabantay. Hindi na kita kakainin. Halika. Halika. Kita mahal. Pakialam mo. Mag-alala ka sa akin. Balak kitang yakapin, huwag kang maningil, kung kailangan mong humalik, maaari, ngunit let me kiss you back, sabi ni Yang Chen, ni-refresh ang kanyang mga braso at ipinakita ang kanyang mukha. Nakita ng dalawang maliliit na nurse sa gilid ang larawang ito at umaasa sila sa pagtatago at pagtawa. Bastos. Sa harap ng iba, bilang mga biro na tulad nito, naramdaman ni Lin Ruoxi na ang mga ugat ng mga tainga ay namumula lahat, at natigilan niya si Yang Chen na nakahinga ng maluwag.
Tumalikod siya at tumakbo palayo na may dalang maliit na bag. Nanlumo ang mukha ni Yang Chen. Paano mo dinilaan ang dalawang salitang ito sa bawat oras? Tila gusto mong palawakin ang pagmumura ng bokabularyo ni Lin Ruaxi at sabihin sa dalawang munting nurse. Ano ang tinatawanan ninyo? Sigaw ng asawa ko. Kung tutuusin, hindi alintana ang dalawang mukha na puno ng mga inosenteng maliliit na nurse, ang umutot ay hinabol. Hanggang sa pintuan ng ospital, huminto ang pulang Bentley na sasakyan ni Lin Ruaxi, nakita siya ni Yang Chen na handa nang sumakay sa bus, isang hakbang pasulong, pinigilan siya. Ibinalik na ngayon ni Lin Ruaxi ang malamig at nagyayelong hitsura ng linggo, nakatitig kay Yang Chen at sinabing, hayaan mo na. I will let it go. But out of your concern for me, I think it should tell you why this happened. Walang magawang ngumiti si Yang Chen, at tila pinahahalagahan pa rin niya ang kanyang posisyon sa kanyang puso. Simpleng biro lang, parang pagtalikod mo. Ayoko makinig, I am not interested in understand your business. I just came to confirm that you are dead or not. Since you are not dead, I will go to the meeting in the afternoon. Malamig na sabi ni Lin Ruaxi. Bumantong hininga si Yang Chen at hindi na humingi ng kasiyahan, pinasakay si Lin Ruaxi sa bus. Hindi bumalik si Lin Ruaxi upang isara ang pinto, direktang inilunsad ang kotse at umalis, at sa isang kisap mata, ang pinto ng ospital. Ngumiti si Yang Chen at umiling, kinuha ang kanyang mobile phone, at dinial ang numero ni Rose. Kasabay nito, sa isang pinahabang puting Cadillac, si Yang Lan ay may hawak na mobile phone at nakikipag-usap sa mga tao. Kapatid, ito ang kaso. Kaya kailangan mong maglabas ng ilang mga utos ng militar upang payagan ang mga puwersang panglupa ng Jiangnan Military Region at ang Navy na magpataw ng blockade sa kalagitnaan ng gabi, sabi ni Yang. Sa kabilang dulo ng linya, isang gwapong lalaki ang nagsabi. Wala akong problema, ngunit kailangan mong tanungin si tatay. Gusto ni Dad ang apo ni Ono at siguradong papayag. Well, kahit na hindi para sa kapakanan ng isang pamangkin, ang hindi nakikita ng matanda ay isang puwersa. Meron pa bang iba? Kuya, mayroon pa akong isang bagay, hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito, nag-alinlangan si Yang Hao. Hoy, magkapatid tayo. Kailan mo ba ako sisigawan? Hindi masaya ang lalaki. Hindi, kuya. Ako. May nakilala akong binata ngayon, siya. Tinawag niya si Yang Chen. Natahimik sandali ang telepono, pagkatapos ay sinabi. Oo, ano ang nangyari? Noong bata pa siya sa iyo, kamukhang kamukha niya siya. Siya at si Wei ay pareho ng nararamdaman ko. Nagsikap si Yang Lan, na para bang sinabi niya ito. Sa pagkakataong ito, ang telepono ay natahimik ng mahabang panahon, at matagal bago sabihin. Alam ko, ang bagay na ito, huwag sabihin kay tatay, hintayin mong pumayag si tatay, magpadala ka sa akin ng mensahe, hahayaan ko ang harangin muna ng hukbo ang dagat, pagkatapos ay harangan ito. Lahat ng mga daanan sa paligid ng Zhonghai. Nakahinga ng maluwag si Yang Hao at tumugon sa isang tawag. Sa kabilang banda, pagkatapos ipaalam ni Yang Chen ang pangkalahatang sitwasyon ni Rose, nagpakita kaagad si Rose ng matinding interes at sigasig. Napagtanto din niya na magiging magandang pagkakataon siya para pag-isahin ang buong dagat, kaya magkikita na siya sa Rose Bar sa loob ng isang oras. Bago ito, pinili pa rin ni Yang Chen na bumalik sa ospital at makipag-usap sa ilang tao, at siya nga pala, magpaalam sa asukal. Pagdating niya sa pinto ng Special Care Unit, sinabi ni na Yang Chen at Yuan Huwei kay Fang Zhongping na naabisuhan na ang Red Jing meeting. Sa gabi, ang lahat ng puwersa ay maaaring ipadala upang makipagtulungan sa pulisya ng gobyerno at hukbo upang sirain ang lahat ng mga moog sa Dongxing. Ito ang nagpaningning kay Fang Zhongping. Yang Chen, kung magiging maayos ang pagkilos na ito, ikaw ang magiging bayani ng China Shipang. Sinabi ni Fang Zhongping. Sa tingin ko ay dapat mo ring malaman na ang asukal ay halos inagaw ng mga taong Dongxing ng maraming beses ng sunod-sunod. Oo, para maintindihan ko kung bakit ka excited. Sabi ni Yang Chen. Sinabi ni Fang Zhongping nang may galit.
Ang joguan niya ni Dongxing ay palaging gustong burahin ang kanyang mga kasalanan. Gusto niyang tulungan ang gobyerno sa pamamagitan ng kapangyarihan ng gobyerno na linisin sila at gawing legal ang ilan sa kanilang negosyong gangster. Ngunit dahil palagi akong tama sa kanyang mga hipon at alimango ay hindi maisingit sa gobyerno, kaya gusto ko lagi akong takutin ng kaligtasan ng asukal. Kung masyadong komplikado ang kanyang kapangyarihan, hindi ako makapaghintay na pakasalan agad ang lahat ng kanyang mga kuta. Ngumiti si Yang Chen at sinabing, kaya, Fang Shuji, mayroon ka pa ring hustisya. Hindi ko talaga gusto ang gawain ng matanda. Hinala ko na lagi siyang humihingi ng gulo, kaya makikipagtulungan ako sa iyo. Haha. Hindi ako makapagsalita tungkol sa hustisya. Ngunit gusto kong umupo sa upuan na ito, hindi sa paglalaro, gusto kong umakyat sa mas mataas, umupo ng mas matatag, kahit na sa mga maruruming bagay na iyon. Kung ginagawa mo ang parehong bagay, kaya mo ginagawa ito ng mga tao, at ang langit ay nagmamasid. Ang aking Zhongping ay hindi martir na nagbubuhos ng kanyang dugo para sa kapakanan ng hustisya. Ngunit mayroon ding konsensya. Ang mga aksyon ni Dongxing sa paglipas ng mga taon ay talagang tumatawag ang mga tao. Matapos makipag-usap ni Yang Chen sa dalawa, umalis din sina Yuan Huwei at Fang Zhongping kasama ang mga bodyguard at nagsimulang mag-deploy ng mga partikular na plano sa pagpapatakbo. Pumasok si Yang Chen sa intensive care unit, ang asukal sa asukal ay nakatayo sa gilid ng kama ni Yuan Ye, at si Yang Chen ay pumasok na mag-isa, at ang asukal sa asukal ay nagtatanong. Sugar, mauna na ako, dito ka muna mamayang gabi, maraming tao sa labas para protektahan, magiging ligtas. Tito, alam kong magiging magulo ngayong gabi, Tito, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Ang asukal ay nag-aalala tungkol sa pagiging tunay. Well, wala na ako. Gusto lang tumalikod ni Yang Chen at pinigilan siya ng asukal sa asukal. Uncle, dinilaan ni Sugar ang mananipis na labi at sinabing. Uncle, iniisip ko, kung si Yuan Ye ang kapatid. I mean, kaso medyo, sana pakasalan ko na siya. Anong ibig mong sabihin? Nag-squat si Yang Chen at nagtanong. Marami akong pinag-isipan. Kung may gagawin si Yuan Ye, pagkatapos ng pagpunta ngayong gabi, hindi ako magising. Tapos, gagamitin ko ang nanay ko para manganak sa pamamaraan ko, at mamaya manganak ako ng isang anak para kay Yuan Ye, at ako ay ikakasal kay Yuan Ye. Sabi ng sugar candy na nag-aapoy sa puso. Sa tahimik na intensive care unit, maliban sa bahagyang tunog ng instrumento, tanging ang matamis at matatag na salita ng sugar candy. Tumingin si Yang Chenyi sa sugar candy at biglang naramdaman na ang babaeng nasa harap ng kanyang mga mata ay talagang hindi ang sugar candy ng kahapon. Ang kanyang mga salita ay nakadama sa kanya ng pag-aalala, ngunit higit pa, ito ay isang pagkabigla mula sa puso. Sasabihin ko sa bata na ang kanyang ama ay isang huwarang, matapang na lalaki, ang pinakamamahal na lalaki sa buhay ng kanyang ina. Bagamat nakikita lamang niya ang hitsura ng kanyang ama mula sa larawan, sa palagay ko ay tiyak na magiging proud ang kanyang ama. Sugar mouth ngumiti at sinabi. Huwag mo nang isipin, inabot ni Yang Chen at hinawakan ang noo ng sugar candy. Kung takutin mo ang iyong tiyuhin, Yuan Ye huwag nang magising, hindi ko siya pakakawalan. Well, hindi ko siya bibitawan. Sa sandaling ito, walang nakapansin na si Yuan Ye, na nakahiga sa kama, ay gumagalaw pa rin, at ang dulo ng daliri ng isang kaliwang kamay ay bahagyang nanginginig.